Guys, ang DepEd nga ay naglabas na ng bagong uniform for 2021 para sa mga public school teachers. At ito nga guys ay mayroong 4 na kulay. So marami ang nag-request nito na kung pwede daw gumawa ako ng pattern. Anyways, ito ay pattern making lang guys at walang cutting and sewing kasi wala pa naman akong gagawin ganitong uniform. So, eto guys ay may 4 na kulay for Monday, Tuesday, either maybe Wednesday and Thursday. Hindi ko sure kasi yung dalawang kulay doon guys ay walang nakalagay kung anong araw. Hinahanap ko pa. Pero ang nakita ko yung dalawang kulay na for Monday and Tuesdays. So, ayan guys at ayan yung design ng Mondays at yan muna yung ating gagawin ngayon. Guys, bago tayo magsimula ng ating pattern making, gusto ko muna ipakita sa inyo yung paraan na aking pagsusukat pagdating sa mga blouses or uniform. So, una natin kukunin guys ay ang shoulder at kukuha naman ng shoulder mula dito sa buto, papunta dito sa kabilang buto, yun yung ating pinaka-shoulder. Next ay ang bust circumference. So, dito, tatapat lang natin yan sa ating bust. Ayan, sa center ng ating bust. And then, yung waistline, ayan, yung first hips, at saka yung second hips. Ang next naman guys ay yung armhole. So, magdadagdag na tayo dyan ng allowance sa ating armhole, at least 1.5 inch. And then, dito naman sa sleeve length, depende sa haba na gusto nang magsusuot, at saka yung arm circumference. Sa arm circumference naman guys, magdagdag na tayo dyan ng 1.5 inch na allowance. So, mula sa HPS or highest point shoulder, pababa sa ating nipple, yun yung ating bust drop. At ang bust distance naman, mula dito, papunta dito, yun naman yung bust distance. Pagdating naman guys sa figure, mula sa HPS, kukunin natin yung medyo naka-curve. So, doon natin itatapat. Mostly guys, sa may siko natin yan nakatapat yung ating figure. So, yan. At dyan din natin kukunin yung ating waistline. And then, next naman guys ay yung body length. So, ayan, depende sa haba na gusto nung may-ari. Pero mostly yan guys, hanggang dito lang. So, ito ang sinuot ko para maipakita ko sa inyo yung tamang haba ng blouses. So, ito ay standard na measurements. Ganyan. Na kailangan guys, hanggang ganito lang din yung haba. So, yan guys, and then yung neckline. Pero yung ating gagawin ngayon guys ay medyo naka-round neck na may opening dito. So, hindi na natin masyadong problema yung dito. So, ito nga guys, yung Monday uniform, ayan. At ito ay may kulay na olive green. Yung olive green ay yung pinaka-top or yung blouse. Dark gray, yung trimmings naman doon sa may waistline. Charcoal gray, at saka yung embroidery naman niya guys ay turquoise and pink. So, yung slacks niya ay charcoal gray. Ngayon guys, kung pagdating naman sa slacks, hindi na ako gagawa ng pattern dito guys kasi mayroon na akong how to make pants. Yun ay slacks. So, same procedures lang naman yan pagdating sa pantalon. Ngayon, ang gagawin lang natin ngayon ay yung top at yung pang-Monday. Pattern ay lagi yan naka-fold. So, bali ito ay back and front na din. Kaya ganito yung aking ginagawa dyan. Unahin natin yung shoulder mula dito sa kanto. Pababa dito, 2 inches yung ating ibaba. Kukunin natin yung ibabaw. Kukunin din natin dito yung ilalim. Ito ngayon guys, yung ating back. Ito naman yung ating front. Shoulder guys ay 14.5. Ang kalahati ng 14.5 ay 7.1/4. So, ito naman yun. Ngayon guys, kukunin ko muna yung bust drop mula sa HPS. So, mula dito sa gitna, kukunin natin 11. Ang kanyang figure ay 16.5. Ang kanyang body length naman, or blouse length, ay 24. Magdadagdag ako dito ng 1.5 para sa fold. So, ayan. And then, dito naman guys, sa tapat ng ating bust drop, kukunin ko naman yung bust circumference. Yung bust circumference niya ay 36 divide by 4, magiging 9. So, ito munang 9 guys yung ating kukunin. So, ayan. Para naman guys sa waistline, ang waistline na is 33, divide by 4 is 8 and 1/4, plus 1 inch na tacks, magiging 9 and 1/4. So, dito natin guys ngayon itatapat sa figure. So, ayan. And then, yung kanyang hip 2 or second hips ay 40,
Ang 1/4 ng 40 ay 10. So, dito guys, wala rin akong idinagdag. Guys, guguhitan ko muna to. So, ganito naman yung aking way dyan. And then, babalik na rin natin to. Kukunin ko rin dito guys, yung bottom. So, ang gagamitin natin ay itong naka-curve. So, ikaganyan ko lang muna yan para sa front. Ito naman din yung allowance ng front. And then, babalik na rin natin, kukunin natin yung back. So, maiksi guys ang back, makikita nyo. Ayan. So, ito yung back, ito yung front. Next naman guys, kukunin ko muna yung armhole. Pero, yung paraan ko guys sa pagkuha ng armhole sa back, mula dito. Kung malimit ang kinukuha ko guys, dito ako nagsisimula. Ngayon, dito muna. Malalaman nyo rin yan mamaya. So, mula dito, kukunin natin yung kalahati ng ating armhole which is 17.5. Ang kalahati ay 8 3/4. Pero kung mapapansin nyo guys, hindi siya masyadong ginanyan. Medyo naka-straight lang halos yung mula dito, pababa. So, hahanapin natin yung 8 3/4. Ito yun. So, ayan. Kung mapapansin nyo guys, back muna yung aking kinuhaan ng armhole. Mamaya na tayo kukuha sa front. Ngayon dito naman sa neckline, straight lang natin to ng ganyan. Mula dito sa pinaka gitna, kasi ito yung pinaka center, kukunin natin ngayon yung 3.5 para sa neck opening, para sa back. So ito yung 3.5, igaganyan lang natin yan, pababa dito, and then itatapat natin dito sa ating straight line. So, ito na yung magiging back neck. Ngayon naman guys, para sa tax, ang back na tax, ang malimit kong ginagawa naman, dito ako nagtatapat sa may tapat ng armhole. And then, kukunin natin yung bust distance na 3.5. Ayan. And then, dito naman guys, sa figure, ang back tax natin, aakyat tayo mula dito sa figure ng front, aakyat tayo ng 3/4. At dito natin itatapat yung ating pinaka-center ng tax sa waistline. So, ito din yung 3.5. And then, kukuha tayo ng tag-half inch both sides. Magiging 1 inch yung ating kukunin dito. Ito yun. And then, ganun din dito, 3.5. So, ito yung ating back. So, ito na ngayon guys, yung ating back. Ngayon, ang gagawin ko dito, tatabasin ko muna tong part na to para ipatong natin siya at gagawa tayo ng para sa front. So, ganito naman. So, ayan muna guys, ganyan muna. So, bali ito na guys, yung ating guide para sa front. So, ayan na guys, yung ating finish ng back. Ngayon, sa front naman, ganito yung aking gagawin dyan. Dito muna tayo guys, sa side, sa may bust line. Mag-a-adjust ako dito ng 1 inch. So, ayan. And then, dito guys, mag-a-adjust din ako dito ng 1 inch sa laylayan. Pero dito lang guys ha, straight yan dito. Kasi maglalagay tayo dito ng tax. And then dito, iaangat naman natin din siya ng 1/4. Kasi, eto naman guys, ang gagawin nating tax ay 1 and 1/4 yung dito. Para magpantay sila nung back. So, ganito naman yung aking style dyan. Kukunin muna natin yung bust drop. So, ito yung bust drop 11.
Yung figure niya is 16.5. So, kukunin natin uli yan. And then, ito, 3.5 dito yung bust distance. So, ayan. So, wag na tayong maglagay dito guys kasi wala naman tong tops. And then, ito, mula dito, mag-a-adjust lang tayo ng mga half inch at dito tayo mag-start ng ating point sa tacks. Igaganyan muna natin. Then, bababa tayo dito ng 1 1/4. Ayan. Tapos, igaganyan ulit natin. Ayan. And then guys, ito, pupul lang natin to ng ganyan. Para pag tinabas natin siya, makuha natin yung pinakapantayan. So, ayan. Tapos, kukunin na ngayon natin yung sa side ng front. So, magsisimula na tayo doon sa 1 inch. Ngayon, pawala naman siya dito sa may bandang waistline. So, ganyan lang yan guys. So, eto na ngayon yung ating magiging front. Hindi na to guys ha, huwag nyo na itong papansinin, itong guhit natin sa kanina. Pupurahin ko lang para hindi kayo malito. So, eto na yung ating front. Ayan. Ngayon, dito naman guys sa laylayan, kung makikita nyo, dahil nga kinain na ng tax natin dito yung sa side, pagka itong sinundan natin, iiksi yan. So, kailangan mag-adjust tayo. Ang gagawin natin dyan, straight lang natin mula dito, papunta doon. So, ayan na yung magiging cutting natin. Kukunin muna natin guys yung neckline kasi mag-a-adjust tayo dyan mamaya. Sa neckline naman, bababa tayo dito ng 4 inches. So, ayan. Mula dito sa pangalawa, or sa front nating shoulder, bababa tayo 4 inches. Ayan. And then, ito guys, mag-plits tayo dito ng tag-half inch. So, ganito ang gagawin natin. Bago tayo gumawa ng curve. Ayan. Isa. And then, dalawa. So, ibig sabihin guys, dahil nakapod yung ating pattern, magkabilaan na yan. Ayan. Ngayon, gagawin natin dyan. Gaganyan ko lang to guys ha. I-straight ko lang to dito. Kasi dito natin makukuha yung pantayan dito sa front. Ito ngayon yung nagiging pantay. So, ayan. Ngayon, ito, i-curve natin to guys ng paganyan. Ayan. Ito na ngayon yung ating neckline. So, ibig sabihin, pag tinignan natin to, ayan, kung makikita nyo, kulang siya. So, i-a-adjust natin ngayon to dito ng ganyan. Diretso ko lang to. Ganito guys ang magiging labas niya, no? Ito na ngayon yung ating armhole ng front. So, tatabasin ko lang to para makita nyo ng actual. Ngayon guys, eto, mayroon tong slit dito. Pagka nag-pleats na kasi tayo niyan, mababawasan ko ng allowance sa pacing na gagawin natin. So, medyo bubuka to dito. Magkakaroon to ngayon ng opening na 1 inch. So, mag-o-open lang tayo dito guys ng 3 inches para hindi naman masyadong mahalay dito sa harapan. So, 3 to 3.5 pwede dyan. So, depende sa lalim na gusto nyo. Ngayon dito naman guys sa packet, kung makikita nyo mayroon siyang trimmings. Ang gagawin natin dyan, ito yung ating figure. Ayan, yung figure natin, bababa tayo dito ng half inch. So magiging dito na. Ngayon, gagawin natin dyan, kung makikita nyo ang forma ng trimmings, kasi hindi ko pa guys nakikita yung trimmings nito ha. Kaya isipin na lang natin na ganito yung itsura niya at ito yung lapad. So, ikaganyan ko rin yan. Ang trimmings naman yan guys, harap lang o yung embroidery, itatapa lang yan. So, ilalagay lang yan dito sa harapan. Ang likod niyan hindi kasali. Oh,
Ngayon, ito, ang packet natin, secret packet siya. So, mula dito, kukuha tayo ng 2.5 mula sa center. Kabilaan na yan guys ha. And then, 5 naman yung opening. So, ayan. Ito ngayon yung magiging packet natin. So, ibig sabihin, bago tayo maglagay ng trimmings, kailangan mai-attach muna natin yung pocket bag dito at saka dito. Kasi ito guys ay naka-cut out. Kasi maglalagay tayo dito ng pocket. Ito join na lang natin yan pag may pocket na. So, ang pocket bag niyan guys, ganito lang ang gagawin. Kung ito yung opening niya, mag-cut lang kayo ng adjustment kayo ng 1/2 inch dito. At ganyan. Ito lang yung gagawa lang kayo ng square. And then, ganun din dito sa kabilang side. 1/2 inch lang din yung ilagpas nyo. Ayan. Tapos, ang lalim niya, kung ito yung finish ng ating blouse, ang gagawin nyo lang guys, huwag nyong paaabutin dito. Kasi pag nilagyan nyo yan ng laman, lalabas yung pocket bag. Kailangan, aakyat kayo ng kahit na 1 inch. So, ito 7 yung mula dito, gagawin lang natin 6 yung ating pocket bag. So, ayan. Ito na yung magiging finish ng pocket bag natin sa loob. Pero, guys, sa sleeve, simple lang naman yung design ng kanya. Sleeve naka-fold lang. Ganito naman yung aking procedure dyan. So, mga 40 degrees lang yung ating gagawin dito. And then, kukunin ko yung kalahati ng armhole circumference na 17.5. Ang kalahati ay 8 3/4. Ito yung 8 3/4. And then, kukunin ko rin dito guys yung 4 3/8 para sa pag-curve. Ang kanya namang sleeve length ay 7. Ito yung 7, magdadagdag lang ako ng 1.5 para sa fold. So, ayan, sakto na yan. Ang arm circumference naman niya, guys, ay 12.5. Kasama na yung allowance dyan. Ito naman din yung 12.5. Ayun, ang gagawin natin. Gaganyan ko lang yan, guys. And then, kailangan nakaslant din to. So, ito din yung pinaka-fold. Ngayon, dito naman, ang pag-curve niyan, ito yung front. Ito naman din yung back. Tatabasin ko lang to. So, ayan guys. Pantay lang. Then, tatabasin ko rin tong front. So, ayan. Ito yung front, ito yung back. Ngayon, guys, yung magiging forma ng itsura niya kung nakatahi na. So, kailangan ito, yung pleats natin dito, kailangan yan guys, pantay yung inyong pag-pleats para magpantay yung dito. And then, ang tax naman, ayan. So, hanggang dito lang yung tax. Pagdating naman guys, dito, naka-cut out ito, i-join nyo na lang yan pag nailagay nyo na yung pocket bag. So, eto na yung ating front. At titingnan natin guys yung pinaka-side kung magpapantay. So, ayan. Pantay siya dito sa side. And then, eto naman, pag nakalagay ng ganyan, pantay din yan. Titingnan din natin. So, ayan. Pantay din yung shoulder. So, ibig sabihin, pagka ikinabit nyo na yan, magiging ganyan ang forma niyan. Ito naman guys, pagka nag-join na kayo dito sa side at magkabit kayo ng sleeve, ang sleeve niya, ito ang ipapakita ko sa inyo. Ito guys, ayan, itong part na to, dito nyo ngayon to ikakabit. So, ang allowance niya, ito, medyo mag-a-adjust kayo dito ngayon ng 1/2 inch. Ayan. Sana kung meron lang akong tatahiin ganito, makikita nyo kung bakit. Pero, ganyan ang paggawa guys ng sleeve or pag-attach ng sleeve. Kasi, eto, para makuha nyo rin yung down dito, na mapupunta rin dito sa center na to. So, ayan. Ganyan siya. Kasi, pala guys, kung mapansin nyo yung design, ang zipper niya ay sa back. Ako guys, nire-recommend ko sa inyo, huwag kayong maglagay ng back zipper kasi mahirap yun isara. Mas pinakamaganda pag walang butones yung blouses, maglagay kayo sa side ng zipper. Yun ay recommended ko kasi yun ay mas madali doon sa magsusuot. So, ayan guys, sana nakatulong ito lalong-lalo na doon sa mga nag-request at abangan nyo pa yung aking gagawing ibang design dito sa
Public School Teachers Uniform 2021. Thank you so much for watching and have a great day. Bye-bye!